Ang mga kahon ng pagkain, alak at iba pang inuming mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro at isang piano para kay Maria Clara. May pasalubong din siyang relikaryong gintong may mga brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas. Kalugod-lugod ang pagkikita ni na Ibarra at Kapitan Tiago. Dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara. Inanyayahan siyang mamasyal at kaagad pinayagan naman ng ama. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na doon na maghapunan at tuloy magkaunawaan sila ni Padre Damaso. Ngunit nagdahilan si Ibarra na may panauhin siyang darating. Naparaan sila sa panulukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit sa saliw ng kanyang gitara. Pagkaawit ay inilalapag at nilalayuan nito ang kanyang bakol. Nagtanong si Maria Clara kung sino ang taong yaon. Sinabi ni Iday na ang taong iyon ay isang ketonging iniiwasan ng mga tao upang huwag mahawa. Naawa si Maria Clara. Mabilis na lumapit at inihulog sa bakol ng ketongin ang agnos na kahahandog lamang sa kanya ng kanyang ama. Bakit may binigay yon? Wala akong maibigay na iba. Hindi niya magagamit iyon. Hindi tatanggapin ng kahit sino sapagkat siya'y pinangingilagan. Lumapit ang ketongin sa bakol. Kinuha ang agnos at hinagkan ito. Pagkatapos ay hinagkan naman ang mga bakas ng yapak ni Maria Clara. Nang mga oras na iyon ay lumapit si Sisa at tinanganan sa bisig ang ketongin. Tayo'y manalangin. Araw ng mga patay ngayon. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa kampanaryo? Naroon sina Basilio at Crispin. Ngunit di ko dinadalaw. Si Crispin, dahil siya may sakit ang kura. Mawawala ang maraming onsang ginto. Binitiwan ni Sisa ang ketongin at umalis na umaawit. Ano na bang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? Wala pa, ngunit nangako ang kurang ako'y tutulungan. Ngunit pinag-iingat ako dahil sa tila may kinalaman ng Gwardiya Sibil sa bagay na ito. Makaraan ang ilang sandali, nakita nilang ang baliw ay kinaladkad ng Gwardiya Sibil. Mabilis na dinampot ng ketongin ang kanyang bakol at umalis. Nagyaya nang umuwi si Maria Clara dahil nawala na ang kanyang kasayahan. May mga tao rin palang kulang palad. Tumanggap din si Ibarra ng liham na dinala ni Andeng. Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkikita. Ikaw raw ay may sakit kaya ipinagdarasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila. Kahit na sinabi ni Itay na hindi ka naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw kaya ako'y nayamot. May mga ganyan palang tao. Kung hindi lang ako kinwentuhan ni Padre Damaso ay talagang iiwanan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Andeng ang paglalaga ng iyong tsaa. Mahusay siya kaysa iyong mga katulong. Maria Clara. Habol. Pag hindi ka pumarito bukas, hindi ako dadalo sa seremonya. Paalam. Ipinahayag ng Kapitan General sa kanyang kagawad na ibig niyang makausap ang binatang lubhang nakatawag ng kanyang pansin. Ipinahanap ko na po, kamahalan.
Ngunit may isang binatang taga Maynila ang mapilit sa paghingi ng pahintulot na kayo'y makausap. Kayo raw ay laging may panahon upang mapairal ang katarungan. Tila po ang binatang ito ay ang nakaaway ni Padre Damaso dahil sa sermon. At mayroon pang isa? Baka ibig ng kurang yan na magulo ang lalawigan. O baka naman iniisip niyang siya ang makapangyarihan dito. Papasukin mo ang binata. Sa labas ng bulwagan ay may ilang Kastila, mga militar, mga taong may matataas na katungkulan sa bayan, mga praile, maliban kay Padre Damaso na naghihintay upang sila'y makapagbigay galang sa Kapitan General. Unang pumasok si Padre Sibila na sinundan ni Padre Salvi, Padre Martin at iba pang mga praile. Sino po sa kanila si Padre Damaso? Hindi po namin kasama si Padre Damaso. Ang inyo pong lingkod ay may sakit. Dahan-dahang pumasok si Kapitan Tiago na akay ang nahihintakutang si Maria Clara, ngunit mayumi at magalang na yumukod. Maswerte ang mga magulang ninyo, Binibini. Madalas kayong mapuri sa akin ang inyong mga tagahanga. Kaya hinangad kong kayo'y makausap at tuloy mapasalamatan ang inyong katangi-tanging ginawa kanina. Umabot na sa akin ang lahat, kaya pagsulat ko sa hari ay hihilingin kong kayo'y pasalamatan at handugan ng isang nararapat na pabuya. Ngunit Ginoo, Binibini, karangalan kong kayo'y makaniig pang muli bago ko iwan ang bayan ito. Tayo'y marami pang bagay na pag-uusapan. Ginoong Alkalde, pakisabayan ninyo ako sa pamamasyal pagkatapos kong makausap ng sarilinan si Ibarra. Ipinababatid po namin sa inyong kamahalan na si Ginoong Ibarra ay isang ekskumulgado. Ang mga praile isa-isang nagpaalam na may sama ng loob sapagkat dahil lamang sa kasalanan ng isang Pransiskano'y naging malamig ang pagtanggap sa kanila ng general. Sa silid-antayan ay nakita nila si Ibarra, ngunit tinging makabuluhan lamang ang namagitan sa kanila. Si Maria Clara naman ay nakasalubong ni Ibarra sa pintuan at nagkatinginan lamang sila. Ginoo, itinuturing ko pong isang malaking utang na loob ang ganitong uri ng pagtanggap sa akin ng isang sugo ng hari ng Espanya. Tungkol sa di ninyong pagkakaunawaan ni Padre Damaso ay huwag kayong mabahala ni magtanim sapagkat hindi kayo maaano hanggat ako ang namamahala rito sa Pilipinas. Ang inyong ekskomunyo'y pakikialaman ko sa Arsobispo, ngunit kailangan din tayo makibagay sapagkat ang kalagayan natin dito'y naiiba sa Europa o sa Espanya. Ginoo, ang tangi kong pangarap ay makitang maligaya ang aking bayan, kaligayahang utang sa Espanya at sa pagsisikap ng aking mga kababayan. Ang pamahalaan po ang tanging makapagbibigay nito sa pagkakaroon ng tamang pagbabago ng pamamalakad. Kung namasdan sana ninyo ang may hirap na buhay sa aming nayon, sana'y natuklasan ninyo ang mga wagas na puso't kilos na walang halong paimbabaw. Ang Kapitan General ay tumindig, tila nababahala sa kanyang narinig at nagparuot pa rito sa bulwagan. Ginoong Ibarra, ang inyong karunungan at talino ay hindi nababagay sa lupaing ito. Kayo'y sumama sa akin sa Europa. Ang inyo pong kagandahang loob ay hindi ko malilimot habang ako'y nabubuhay. Kaya lamang ay hinihingi po ng pagkakataong ako'y manirahan sa kinabuhayan ng aking mga magulang. Marahang lumayo si Ibarra matapos makapagbigay galang. Tinawag ng general ang kagawad at sinabing siya'y nasisiyahan sa mga nangyayari. Ipinatawag niya ang alkalde sa utusan. Ginoong Alkalde, inihahabilin ko sa inyong pangalaga ang mabuti ang kapakanan ni Ginoong Ibarra, panghuwag na siyang gambalain ni Numan at bigyan ng kaluwagan ang lahat ng kanyang mabuting gawain. Ipagbigay alam din sa Alperes ang bagay na ito. Dali-daling hinanap ni Ibarra ang kasintahan. Lumapit siya sa silid na pinagmumulan ng masasayang tinig na nag-uusap. Kumatok siya sa pinto at isang tinig ang narinig niyang pinaglagos sa susian ng pinto.
tinig ito ni Sinang na nagsasabing magtungo si Ibarra sa dulaan ng gabing yaon at isulat na lamang ang gustong paratingin kay Maria Clara.